Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction na opinion itong post, ang balita ngayon. Title, wala ka ng period kasi menopausal stage na tayo. Guanzon nag-react sa viral macho statement ni Lacson na ginunita ni Marcoleta. Nagbigay ng reaksyon si former COMELEC at COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa viral na palitan ni na Senator Rodante Marcoleta at Senator Ping Lacson kaugnay ng usapang macho at period na umugong sa social media nitong weekend. Unang nagsalita si Lacson, sabi niya, macho ako, lalaki ako, period. Eh, siya nang sabi ni Lacson, panayam niya noong Enero of 2026. Binalikan ito ni Marcoleta sa huling broadcast niya sa Ganang Mamamayan sa Net25 habang tinatalakay niya ang kontrobersyal na flood control investigation at umano'y partial report ng Senate Blue Ribbon Committee. Doon ay nagbigay ng pabirong banat kay Lacson si Marcoleta. Hindi ba niya alam na babae lang ang may period? Ang galing. Lalaki, macho ako, lalaki, period. Oy, babae lang ang may period. Bakit ka may period? Sumausaw. Nakisawsaw si Guanzon. Sa kanyang Facebook post, hindi napigilang nagbigay ng pabirong komento si Guanzon sa tinuran ni election. We. Ang pagsasabi ng macho ako at lalaki ako ay di na dapat sinasabi. Nakikita naman yan ng ibang tao. Oo nga, mapapansin mo ang galaw. Kung ang lalaki ay medyo may pagka, alam mo na, alanganin, yung macho, kahit hindi ka magsalita, macho ka talaga. Agree ako niyan. Wala ka ng period kasi menopausal stage na tayo. Ang viral na macho statement ni Lacson ay unang lumabas noong Enero 2026 matapos niyang sagutin ang mga pahayag noon ni Senator Amy Marcos tungkol sa umano'y pahiwatig na siya ay bakla. Noon, mariing pahayag ni Lacson, hindi ako bakla, masarap pa rin maging tunay na lalaki, macho din po ako, lalaking lalaki, period, end of discussion. Muling nabuhay online ang naturang mga pahayag matapos itong balikan ni Marcoleta sa gitna ng kanyang maanghang na komentaryo laban kay Lacson kaugnay sa flood control hearings. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na reaksyon ni Senator Ping Lacson hinggil sa naging pahayag ni na Marcoleta at Guanzon. So, walang katapusan na bangayan sa salita itong si Lacson at Ping Lacson. Sabi nga sa isang, yung programa nila sa Ganang Mamamayan, sabi ni Senator Marcoleta, ayaw na daw niyang tawaging senador si Lacson. Ping na lang daw. Kung ayaw niyang tawagin ng senador, anong ibig sabihin nun? Nawalan na siya ng respeto. Ako naman, tawagin ko pa rin siyang senador dahil binutuhan siya ng taong bayan. Kaya lang, yung tiwala, wala na. Halos wala na akong natirang tiwala. Halos lahat ng sasabihin ni Lacson is, pagdating sa impeachment, dalawang political analyst ang nagsabi na itong si Lacson siguradong boboto ng conviction ni BP Sara. Lito Banayo at saka si Attorney Sal Panelo. Sabi ni Lacson, no, it depends on the evidence presented. Pag malakas ang ebidensya, di I will vote for conviction. Pag mahina, I will vote for acquittal. I don't believe.
Noon ngang kay, malala nyo, nung impeachment ni CG Corona, di ba kasama na si Lacson doon sa impeachment court? Silang dalawa ni Soto, kasama sila doon. O, anong boto nila? Conviction. O, saan ang ebidensya? Mismo ang Sandigan Bayan ang nag-acquit kay late CG Corona na wala siyang nilabag na batas sa kanyang mga ari-arian at sa kanyang salin. Kaya salamat sa Sandigan Bayan, at least na-clear, nalinisan ang pangalan ni late CG Corona. O ano ngayon ang masasabi nitong Lacson at Soto na voting according to evidence? Mahina ang ebidensya laban kay CG Corona. Kaya lang, dahil political pressure, gustong-gusto ng nakaupong presidente na ma-convict ang isang CG Corona dahil sa mga desisyon nila na hindi pumapabor sa Luisita Hacienda. Kaya ayun. Eh wala na akong halos wala. Silang dalawa ng Pangulo. Iba ang sinasabi, iba ang nangyayari. Yan ang Pangulo. At katulad na rin siya ni Senator Lacson pagdating dito sa flood control investigation. Sabi niya, wala daw mastermind. Ano daw? Bawat area o bawat region o bawat may kanya-kanyang mastermind. Ako, naniniwala ko na it's a conspiracy. Kasi yung Cabral, bago pa gawin ng budget tatawag na si late Cabral sa mga lawmaker, ano yung mga gusto nyong ilagay. Yun na, nag-uusap na sila. So, it's been a conspiracy. Naniniwala ako kay Congressman Edgar Erese na ang command responsibility nito ay ang executive department dahil pinabayaan nila sa executive. Bakit lapastanganin ng Kongreso ang National Expenditure Program na tinatawag na President's Budget? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So mga dagko na gyud ang buslot. So makaatop na gyud ni sila karon. So inani na gyud ang itsura sa ilang atop. Kung maulanan na gyud sila kay ang ilang atop. So mao na ni ang among gihatag ngayon. Awak ka rin hindi tag. Yes, kaya ganoon man. Klaro gid dapat na. Yung pataningan ba? Agoy. Boy, sa nga ganin ako nag-ilis ka pa ng bata. Ang mga pobre diyan. Ang bandera sa dulo. Kailan ko pa dito sa daan. Turian ay kanot. Doctor. Ang law. Nay, ba minute. Sumit sa kuin ko sa alan sa siin. Aboy, kami na kadimo. Kaliman. Sige, cut.
O karon humanagid sa pag-atop ang among ginahatag nga yero, so maayo na gyud. At sa Ginoo og ilabi na sa nagtabang sa amo og salamat kayo nga dako karon pag yun napuli among atop napulo na katuig og salamat sa tanan. Manggod sa kalisod o wala mi ka-afford sa Salamat kayo, ante.